mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang iyong lingkod. So today is April 21, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Isabel D. Valenzuela, sa may Isabel de Valenzuela, MacArthur Highway, Marulas, Valenzuela po yan. At dadalhin po natin sa may Lilac Street, sa may Fairview po yan, Novaliches, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mga kayong konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ng kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo ay papunta dito yan sa ating pagkabiyaya. At ito, Pastor, yun nga po, men, yung mga ruta na hindi na isama, men, tayo, isama na lahat, kaya po na sinabi ng Pangulong PBBM po na dapat naiwan ang lahat dapat yan. So yan naman yung pinag-aaral ng pagkat na kaya po yan, ang budget ko ay napakalimutan, 800 billion to 1 billion. Kanya sabi ko at mga nasa pamalaan, yung LTFAT, hindi naman natin iiwang lahat, kundi paano ko ikakalat natin lahat o talaga mga importanteng ruta na binigay ng Malacanang o ng DOTR, yun po pinaprioritize. At kahapon nga po, Ma'am Bonnie and Sir Igan, nakaharap ko dito ang Pangulo na kausap ko, I request first the President na madagdagan pa yung service contract na bago para ang lahat ay matulungan, para nationwide na po ay hindi mabigyan natin lahat ng ating mga samasahanap buhay. Ang sagot po ng Pangulo sa akin, hindi gagawin at iyahanap natin ang budget para matagdagan. Kanya doon po sa sinabi ng Pangulo, nagpasalamat po ako at hindi lamang po sa NCR, kundi hindi gagawin natin pang buong Pilipinas na para naman po makinapang yung ating mga samasahanap. Ayun. Sige po, at siguro salamat. mag-aantay kami na sana lumamig din yung ulo po ng ilan pang mga nasa lansangan. Yan, napakainit pa naman. Lalo na prioridad ng gobyerno talaga, hanin ng transportasyon. Yes, diba? oo. Nakikita naman natin yung effort na Kanya nga ako, Ma'am Bonnie, sa Rigan, sa pagitan ng istasyon, ako'y mananawagan na sa ating mga samasahanap buhay na mag-relax lang po tayo. Huwag tayong masyadong mainit. Kundi tingnan ho natin, may mga listahan dyan. Kung panghapon po tayo, medyo lumagay muna tayo sa malamig na lugar para hindi na tayo makabalik sa natin mga kasamaan. At ginagawa din naman ng ating pamahalaan na mabigyan tayong lahat. At magtyaga lang po tayo sa darating ng biyaya. Okay. Thank you po sa inyo, Ingat po kayo. Ka-Oben. Thank you, Ma'am Bonnie. Sir Igan, maraming salamat po. Obet Martin, presidente ng Pasang Mazda. Shoutout tayo sa PNP. Doon sa pulis na biglang pumasok sa busway. Tandaan mo, Mare. Na nagkaroon sila ng disgrasya kasama itong nasa busway, Joycel Express Incorporated. Nakakakuha na po ako ng resibo nung kanilang igangay singilin sa na-damage. Ang laki palang singilin dito yung front windshield nasa 30,000 pesos. Yung side mirror 13,000, yung headlight na ano kasi nung isang service ng PNP, bigla nilang pumarok. Kita mo yung video, pinadala ni LTO Lacanilaw. Pumasok sa busway. So ang suma total nito 69,800. Taga-alali operator, dapat ito'y sagutin ng PNP dahil una-una hindi ka allowed sa busway yung service mo, yung coaster mo. Binabaan mo, buti may CCTV, binabaan ng pulis yung bus driver at sinisisi. Kitang-kita naman. Kitang-kita yung pag-swerve nung di ba? Nag-stop talaga doon sa at siya pa yung galit, no? So, pinadala ko kay LTO Chief Kalinisan, pati kay Napolcom Head. Kalinisan, Napolcom Kalinisan, at kay LTO Chief Lacanilaw.
Titingnan muna nila kung may insurance. Ayun. Pero pinagpapaumanhin na, hindi ba nagpaumanhin na yung driver. Ang sabi daw, ikaw pa yung nakakahiya. Di ba? Parang bakit mo walang Actually, sinugod? may gusto tayong klaruin. Kasi sabi ng PNP, nagkasundo na raw yung dalawang panig. Sinasabi ng Joycel, yung Hindi operator, pa. wala naman sila. ipag-usap sa kanila. Ito parang merong nabanggit na nagpapaumanhin. Pero kasi Sino nagpapaumanhin? yung mismong Bus driver daw. Dahil binaba ng Binabahan pulis. ng pulis, Oo, siya oo. sinisisi. Yes. So parang ang sinasabi lang, Ang linaw, busway, hindi naman PNP way. hindi naman exactly, di ba? Parang ang sa akin nga, dapat itong mga ganito, kitang-kita mo na sa CCTV, dapat hindi na matagal yung proseso ng investigasyon. Meron nang nakita, sino ang nanugod, sino ang mali dun sa daan. Ba? Hindi mura. Ang alin. Ang mga nasira. Oo, Saka grabe. dapat maayos agad yan para makapagbiyahe dahil ayan, makukulangan din naman ng isang unit. Ito na naman Kawawa tayo. naman yung ating mga Diba? pasahero dyan. Oras natin alas 9:22 na sa 1-on-1. Walang personalan. 1-on-1, walang personalan. Super Radio DZBB, balitang tama, balitang totoo. Number 1. Kapag bumibili ako ng gamot, hindi ako nagpapadala sa mga promo at gamot na hindi ko kilala. Kahit gaano kamura, lalo na kung sobrang mura. Basta hindi ko kilala, duda ako sa quality. Minsan kasi may nag-o-offer ng mas mura o kaya ay may bagong brand. Pero pilit ko pa rin hinahanap ang RightMed. Dahil ito ang pinagkakatiwalaan ko at matagal ko nang iniinom. Ang RightMed matagal nang kilala at nire-reseta rin ng mga doktor. Quality kasi. Kapatay ng quality ng mamahaling brands. Pero ang presyo, abot kaya. Kahit araw-araw pa ang pag-inom ng gamot. Kaya pagdating sa gamot, hindi ako nakikipagsapalaran. Doon ako sa pinagkakatiwalaan. Pag kailangan ng gamot, basta RightMed. If symptoms persist, consult your doctor. Your bill, sir. What? 40,000 pesos for dinner? 1,447. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order for more. Dessert? EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Usapang negosyo tayo, alam nyo dyan papasok ang Global Dominion. Kung kailangan mo ng dagdag puhunan, pwede mong gamitin ang rehistro ng iyong sasakyan bilang collateral. Hindi mo kailangan iwan ang sasakyan. Pwede mo pa rin itong gamitin habang ginagamit ang loan para palaguin ang negosyo mo. Bisitahin ang pinakamalapit na branch ng Global Dominion o ang kanilang website, gdfi.com.ph para sa karagdagang detalye. Miss, yung RightMed nito. Meron kaming iba. Miss, dun ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Isn't present consult your doctor. RightMed. Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Ang galing! Pangmatagalan! Parang tayo lang, ano? Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pancor.ph. Isang mensahe mula sa Pancor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang labanan ang pagdami ng mga illegal na online gaming sites, inilunsad ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website na naglalaman ng listahan ng mga lehitimong gaming provider. Ayon sa PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, layunin ang bagong platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga manlalaro at publiko. Lalo na ngayong tumarami ang mga peging online gaming platform. Magtungo sa www.padcor.ph/PAGCOR Guarantee para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim ng regulasyon ng PAGCOR. Paalala ni Tenco, ang mga illegal online gaming sites ay nagtutulot ng panganib at sumisira sa tiwala ng publiko, dahilan para mawala ng malaking kita ang Pick up gobyerno. po.
Balitang totoo. One-on-one. Dito na tayo? Walang personal. Ay, ayan, na-drop na natin sila. So, hindi ulit tayo nakapag-play. Alam na natin ang dahilan kung bakit. Ano ha? Yan. Dito lang, na-drop na naman. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Alam po muna pasamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Alam po muna pasamantala, this is Jam, the Filipino channel. Hangin niyo po lingkod. Paalam po.